Nag-iikot po, brother. Wait lang po. At i-off ko na lang yung sound na. Isa. Morning daw. Sound check. Okay na po. Wala na pong echo. Yes po, wala na po. Yes. Good morning sa lahat po natin mga kapatid at mga Lemsians. Okay? Sa ating mga graduating students, ganun din sa ating mga regular students. Tayo po ay manalangin muna po bago tayo magsimula sa ating discussion. Nakapokus tayo ngayon sa Revelation chapter 2. At ito po ay isang maselang pag-aaral kaya kailangan po natin ng talagang masusing patnubay ng ating Panginoon, especially ang kanyang Holy Spirit na ibigay sa ating ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity na kami po ay makapag-aral ng isang mahalagang aklat na iyong ipinasulat sa banal na kasulatan, ang huling aklat ng Biblia, ang Book of Revelation. Nais po namin, yayamang ito po ay inyo pong pahayag. Ito po ay revelation of Jesus Christ. Nangangahulugan po na nais po ninyong maunawaan ito ng lahat ng mga tao, especially ng iyong mga manggagawa na sinasanay niyo po dito sa Logos International. Salamat po ng marami, Panginoon. Pagpatawad niyo po ang mga pagkukulang, pagkakasala na nagawa namin upang maging karapat-dapat kami. Natanggapin ang masaganang biyaya ninyo, mga kaalaman na magbubukas sa aming isipan upang higit naming maunawaan at maibahagi ang inyong pag-ibig sa magitan po ng Book of Revelation. Salamat po sa iyong pagdinig sa iyong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay mga kapatid, naimbag na bigat kada kayo amin kakabsat, ken gagayem. Yan po ang pagbati mula dito sa Northern Luzon. Ibig sabihin ito ay Naimbag nga magandang... bigat mat, kapsat. Customer Ayan. pastor. Kadagit Yes po. kaigsuunan. Aduti kakabsat to dito ya, makaawat iti Ilocano nga dialect. Pagyaman tayo kay Apo Diyos, kakabsat. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong iba't ibang dialekto at parang music sa ating pandinig po na mapakinggan ng iba't ibang at maunawaan ng iba't ibang lingwahe. Ano po? Masaya tayo kapag natuto tayo ng ibang mga dialect or languages. Kaya nga po, dito rin sa Book of Revelation, masaya rin tayo kapag ma-discover natin ang mga different interpretations and messages ng Panginoon dito sa aklat na ito. Okay? Dapat mayroon pa din subject na Cebuan eh. Ano sir? Yes po. Magre-request po ako ng dahil sa chapter 2 po ay ma-discuss natin ng 4 churches. So medyo mabilis lang po ang gagawin nating discussion. Kaya magre-request po ako ng 4 readers din. 4 na magbabasa. Ihanda nyo na po ang Book of Revelation. Siguro kung may diglot kayo, English-Tagalog. Pero kung wala, kahit Tagalog na lang siguro para mas madali po nating maunawaan. Okay po ba? Sino mag-volunteer? Tatalakayin po natin itong first 4 kung kaya natin ng oras natin dahil isang oras ang po yung binigay sa atin. We are trying our best to discuss these 4 churches written in the book of Revelation chapter 2. Okay, sandali. Ang kukuberan ko. Ayan po mga kapatid, okay? Ihanda po natin yung ating mga Biblia. Meron bang mabilis na magbasa dyan? Kung ano po yung mga nagpa-flash dyan ng mga text, i-ready nyo po. At siguro sa bawat isang church ay isang tao po ang pwede magbabasa. Unahin po natin itong Book of Revelation chapter 2, itong Church of Ephesus. Na pag-aralan po natin ay itong 7 churches sa Asia. Dito nakafocus ang tinatawag natin na Book of Revelation primarily. Sa kanila po talaga yung focus ng message sa 7 churches in Asia
Nandiyan po ang Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Ito pong mga 7 churches na ito ay merong mga different characteristics. Meron ditong counselor, meron dito nagbibigay ng advice. Lalabas din dito ang kanilang commendation dahil sa mga kanya-kanyang strength and po ang mga churches na ito. Sino po mag-volunteer na magbabasa po itong mga Sige po verses? ako. Mag-volunteer na po ako. Sino po ito? Episode po. Si Unica po. Sige po. Okay po. Apokalipsis 2, 1 hanggang 7. Hanggang 7 po. Sige, pakibasa po. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kaniyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan. 3. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisisi ka at gagawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandelero sa kaniyang kinalalagyang maliban na magsisi ka. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapupuotan, ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinapupuotan ko naman. 7. At ang pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay siyang kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Thank you so much, Ma'am Unica Joanne from Yung Bulacan church. po kayo, no? From Bulacan. Bulacan. Opo. Thank you so much po. Tingnan po natin mga kapatid, dito yung ini-outline ko na po para mas madali po nating maintindihan. For your reference, pwede po kayo mag-screenshot na lang. Screenshot nyo at may video naman po kayo, recorded ito. So back up po natin yon, okay? Yung sa verse 1 po, binabanggit dito sa Church in Ephesus, may binabanggit po dito na counselor. Sino po yung counselor dyan na binabanggit? Sino po yung tagapayo dyan? Na nagbibigay ng payo sa aklat ng Revelation 2, chapter verse 1. Sino po? The Holy Spirit. Opo. Binabanggit po dyan mga kapatid, ang counselor dyan, chapter 2 verse 1, ay binabanggit mga kapatid, ito mismo ang ating Panginoong Hesus po ang counselor dito, actually. Okay? Jesus, opo, si Jesus po ay naghahawak siya ng 7 stars. And he walks along 7 lampstand. Ano nga po yung sa previous study po natin sa chapter 1? Ano nga po yung 7 stars? It represents The 7 churches. 7. Ano po? Naalala nyo? Yung 7 lampstand. Yes. 7 churches. Yung 7 lampstand, gold, sa sanctuary. Yung 7 stars saan po nag-represent according to our previous topic? The 7 lampstand. Chapter 1. Chapter 1 verse 20 po. Itong kandeleryo. Ang 7 stars po ay nag-represent sa chapter 1 verse 7 20. kandeleryo. Ang pitong bituin ay Angels and churches. yes, 7 churches po. And then yung 7 lampstand ay 7 churches. Ano pong commendation? Ano po ang commendation? Yung parang papuri ng counselor doon sa Church in Ephesus. Sa chapter 2 verse 2 to 3 and 6, binanggit doon, binasa ni Ma'am Joanne. Sinabi ng mga kapatid, meron siyang pagtitiis at siya nagbata dahil sa pangalan ng ating Panginoon at hindi siya napagod. So ibig sabihin, though hard work and patience, the church has performed many righteous deeds. Marami silang nagawang kabutihan, no? At yung chapter 2 verse 2 part B, sinasabi ro na they do not tolerate sin.
in the church. So kumbaga sa ating local church, may backbone ito na magdisiplina ng mga kapatid na lumalabag sa pamantayan ng iglesia. Hindi po tinotolerate ang mga maling gawain na sinusundan ng mga younger generation. So mga kapatid, ano pa? They allow only sound doctrine to be taught. Pinapayagan lang nila ang mga tamang doktrina na may turo. Pag alam nilang mali, sinasaway nila yon. Yun ang magandang papuri ng counselor ng ating Panginoong Hesus doon sa mga iglesia, doon sa iglesia ng Epeso, no, sa mga kaanib. Chapter 2, verse 2c, sinabi ng mga kapatid na they allow only sound doctrine to be taught, no? Yun lang tamang doktrina lang dapat maituro. Na-discuss kanina ni Doc Raja na maraming doktrina ang lumalabas na ito yung mga na hindi po mga tamang aral. Thank you. Tamang aral mga kapatid. At ang pinapayo po ay ipahintulutan lamang natin ang mga tamang doktrina ang dapat maituro sa atin. So as Limsians, tayo po yung mga nag-aaral po ng theology and divinity, dapat po ay maging grounded tayo sa ating 28 fundamental beliefs para magkaroon tayo din ng discernment kapag may pumapasok na ibang mga aral na ma-distinguish agad natin, ma-identify agad natin na ito'y mali. Kung alam natin ang tama, saka lang natin malalaman kung ano ang mali na itinuturo. Kasi kung hindi tayo grounded, hindi tayo well-versed sa ating mga doktrina, paano natin malalaman kung mali na ba ang itinuturo ng mga ibang pumapasok sa ating mga simbahan? Kasi ngayon po maraming mga wolves, no, mga asong gubat na pumapasok sa ating iglesia na yung iba po sympathizer na pala ng mga dati nating kapatid na lumabas, na lumalaban na sa ating mga katuruan. Hindi natin minsan ma-identify sila, papasok sa ating mga simbahan, yan, dadalaw yan. Tayo po ng mga Adventist, mahilig tayong kapag bisita, gusto natin na bigyan ng part. I-identify muna po natin sila. Dapat malaman muna po natin yung identity nila, kung sila ba ay legit na Adventist pa, o sila ay nakahilig na sa ibang mga aral, dahil pag nagamit nila ang pulpito, napakahirap po niyan. Sa bagay, pwede mong, kung as elder tayo or pastor, pwede natin pababain kapag merong nagsasalita ng laban sa ating mga doktrina, kahit sa panahon ng divine service. Pwede natin silang sawayin o pababain. Naalala ko nga may isang AY ng Amicos na kabataan ng Kulehiyala na dumalaw dito sa amin. Nag-divine speaker siya. Habang siya nagsasalita, siya ay may mga nasabi na kanya palang nabasa doon sa mga babasahin na pinapamahagi ng mga offshoot. Kaya as church pastor, pagkatapos niya po magsalita, ako po ay tumayo at itinuwid ko po ang kanyang mga iniaral para hindi magkaroon ng confusion sa ating mga kapatid. Number 4 mga kapatid, ano pang commendation? They have suffered for Jesus. Sila daw po ay nagbata para kay Jesus mga kapatid. Kita niyo po, kaya ba natin gawin na magbata even to sacrifice our time, money, resources, and even our lives to Jesus, for Jesus mga kapatid. Okay, ito po yung commendation. Okay po mga kapatid, ito po ay itong binabanggit dito, they have the practices of Nicolaitans. Okay. Wait lang po check natin yung ating outline. Chapter 2 verses 2 to 3 and 6 mga kapatid, yung isa pang commendation na binabanggit po dito. They hate, ito po ay instead na have, ay hate po ito Wag po kayo ma-confuse They hate the practices of Nicolaitans. Itong kasi teka lang po. Maganda yata kung po, baka may screenshot niya. Wait lang po They hate po ito. Hindi ko lang na-edit. Okay. They hate the practices of Nicolaitans. Sila po ay namumuhi sa mga gawain po ng mga Nicolaita. Ano po ba yung mga gawain ng mga Nicolaita? Sinerge ko po ito mga kapatid, ang lumalabas po na gawain po nito mga practices ng mga Nicolaitans. They are all said to be guilty of enticing God's people to eat things sacrificed to idols. Kinukumbinsi raw po nila na
kumain ng mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan, at mag-commit ng mga gawain ng immorality. Alam naman po natin yung immorality, ano? Yung pakikisama sa asawa ng iba, or ano pa, yung tinatawag natin na adultery and fornication. Yan ay mga halimbawa po ng tinatawag na immorality. Ano po? Acts of immorality. In Revelation, to fornicate, sa Greek word po ay porneo, and its cognates usually are metaphorical for spiritual apostasy and idol worship. Physically, pag sinabi natin na tayo po ay nakikikamalala o nangangalunya o pangalunya, kasi yung pakikisama mo sa isang kasal na individual, pangalunya po yun, di ba? So may tinatawag din tayo na fornication, yun namang hindi kasal. Diba, yung mag-sweetheart pa lang, hindi pa kasal, nagsasama sila bilang parang mag-asawa, ay fornication po ang tawag doon. Ano bang termino noon na ginagamit natin? Kung pangangalo niya sa mga kasal, yung sa mga hindi pa kasal na nagsasama ay fornication naman, no? Ano ba yung sa Tagalog yung tawag natin, mga kapatid? Pangangalan niya. Pangangalo niya po pag sa kasal gusto rin ginagamit eh. Pakikiapid. Yun po ang magandang Tagalog yung sa fornication. Okay. So ito po pala yung edited, ano? What was the practice of Nicolaitans? Yun nga po. Hinighlight ko pala rito. To eat things sacrificed to idols and to commit acts of immorality. So may tinatawag tayo na pakikiapid o pangangalunya physically kapag nakisama tayo sa hindi natin asawa. Pero pag sa spirit, may tinatawag din tayong spiritual adultery. Kapag tayo po ay dumadalo sa mga simbahan ng ibang pananampalataya at ginagawa din natin yung kanilang mga gawain. For example, tayo ay dumadalo ng Sabado, tapos dumadalo tayo ng Linggo naman, nag-worship tayo, as kinoconsider natin na yung Linggo din ay isang banal na araw din yon. At ginagawa din natin yung gawain ng mga tao nandoon. Ang tinatawag natin ito na spiritual adultery. Okay? Pero kung dadalo ka doon para mag-witness lang or parang as form of support sa iyong kaibigan o kapamilya, okay lang yon. Pero kapag ginagawa na rin natin yung ginagawa nila, parang duplikara na po tayo. Ang tawag doon spiritual apostasy or idol worship na rin po yan. Okay mga kapatid, yan na po. Okay, ano pa? Ito po yung tinatawag na chastening, ano. They have, however, they left their first love. Ito po yung yung parang complain sa kanila. Sa verse 4, sinabi rito ay, meron lang akong laban sa iyo. Pagkatapos ng pagpuri sa kanila, commendation, may 5, ano po? Meron din pong parang reklamo sa kanila. Sabi rito ay, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ano po yung chastening sa kanila? Jesus make it clear in Revelation 2:4-5 that we are to keep Him as our first love. No? In other words, we should hold Him as our love above all other loves. So yung kasing yung mga Ephesians, yung church sa Ephesians, sa Efeso, ang mga kapatid doon ay may laban din ang counselor sa kanila, ang Panginoon, dahil iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Yung yung pag-ibig sa ating Panginoon. So siya ang ating first love, di ba? Sabi ng Biblia, ang pag-ibig sa Diyos ay ang unang dakilang pag-ibig ay ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Love your God with all your might, all your soul, all your strength. Yan. So di ba, ang pinakamataas na pag-ibig natin at ang unang pag-ibig natin dapat ang ating Panginoon. Yung asawa natin, hindi yan ang ating first love. Kung mahal natin ang Diyos, ang pag-ibig natin ay ang unang level ng ating pag-ibig. Kumbaga sa priority o yung degree ng ating pagmamahal, nauna palagi ang ating Panginoon. Mga pangalawa lang yung ating asawa, yung ating pamilya, pero ang first love talaga po natin ay ang ating Panginoon, mga kapatid. Okay, kung may mga question po kayo or reflection mamaya po after my discussion, dahil gusto kong matapos sana ito before mag-end ang ating oras. Okay, yung counsel niya, ang payo po niya, dahil iniwan niya po ang kanyang unang pag-ibig, hindi na niya pinahalagahan ang higit ang pagmamahal kay Jesus sa ating Panginoon. Ito po yung counsel. Chapter 2 verse 5 ay binabanggit yung binasa nga po ni Ma'am Joanne, they are to remember their first love. Dahil kinalimutan nila ang kanilang unang pag-ibig, ang gamot sa paglimot ay ano po? Hello? Ano nga pong gamot sa mga tao nakakalimot? Pag-aalala.
Alala, tama. Kaya nga dito sabi ay they are to remember their first love. 2 verse 5, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. Saan nga po sila nahulog? Sa langit, sa lupa. Sa priority First love. nila. Yeah, First yes, sa love first po. love. Dapat ang kanilang first love ay si Jesus Christ, Stop. pero nalimutan nila. Kaya ang payo sa kanila ng counselor, ang ating Panginoong Hesus, ay alalahanin mo kung saan ka nahulog. 2 verse 5, part A, kaya sabi rito ay alalahanin mo kung saan ka nahulog. Kung nakalimot at nagkasala, ang payo ng counselor ay magsisi ka at gawin mo ang iyong unang gawa, yung unang 5, yung mga commendation sa kanya. Gawin mo ulit yung dati mong ginagawa. Balikan mo yung dati mong pag-ibig. Yun ang payo, no? They are to repent. Magsisi sila dapat, tama, kasi nagkasala. Kung ang solusyon ay magsisi. Nakalimot, dapat ay paalalahanan. Kaya nga yung Sabat, dati ng utos yan Pero na-reiterate sa Mount Sinai, pinasimulan ng salitang, remember the Sabbath day to keep it holy. Bakit? Alam ng Diyos na nalimutan ito ng mga Israelites during their captivity period dun sa Egypt. Mga 430 years, kung di ako nagkakamali, na captive sila doon or naalipin sila. That's the reason why nung ibigay uli ang Ten Commandments, letra por letra na engraved dun sa tablets of stones through Moses sa Mount Sinai, ipinasulat na po ay sa lahat ng utos dun sa 10, ito ay nagsisimula salitang alalahanin. Bakit? Nalimutan nila ito. Okay mga kapatid, they are to repent, they are to remember their first love, and they are to return to their first love. Ang ganda ng payo, no? Yung payo ay nalimutan mo, alalahanin mo, magsisi ka, bumalik ka sa iyong unang pag-ibig. Sabihin, balikan mo si Jesus na magawing priority sa iyong buhay. Okay. The procedure involved. Anong procedure para makabalik sila at makapagsisi? They are to remember their first love, they are to repent, and they are to return to their first love. Yun na po yun. And then yung counsel mga kapatid, binanggit yung sa number 2, the penalty. Kapag hindi ka nagsisi, di ba, kapag sumunod tayo sa Panginoon, may gantimpala. Kapag sumuway, may ano po meron? Consequence po. Consequence o gantimpala, di ba? Yan. If this does not happen, their lampstand will be removed. Kita niyo po, their lampstand will be removed. Tingnan natin yung chapter 2, verse 5, part D. Aalisin ko yung kandelero sa kanyang kinilalagyan maliban na magsisi ka. Dahil ang Biblia po, ang Revelation po ay mga simbolo mga kapatid. Kung i-apply natin po, pag inalis ang kandelero na pinaglalagyan po ng kandila, yung lampstand, inalis mo yung kandila. So ano mangyayari? Kung ang isang bahay ay inalisan mo ng kandelero, walang paglagyan ng wala nang paglalagyan ng kandila. Meaning to say, wala nang liwanag. So ang mangyayari po magiging madilim na. So mahirap, di ba? Walang pag-asa, walang liwanag, walang katotohanan. So ano pa sabi dito? Chapter 2 verse 8. Sabi ng counselor, nandito na tayo sa Smyrna. Okay, tapos na po, no? So, ang payo ng Panginoon ay manumbalik ka, magsisi ka, balikan mo ang dati mong pag-ibig. Kasi kung hindi, aalisin sa iyo ang kandelero. Okay, ang kandelero. So, mawawala ng pag-asa, ng kaligtasan ng mga taong hindi magsisisi at manunumbalik sa ating Panginoon. Okay? Sinong volunteer na reader po natin dito? Chapter 2 verse 8 to 11. Maiksi lang po ito. The church in Smyrna. Any volunteer po? Ako po. Sino po ito? Si Joseph po. Sir Joseph Umandan. Sige po, go ahead. 8 to 11. Chapter 2 verses 8 to 11. Ito na yung church in Smyrna. Verse 8, and unto the angels of the church of Smyrna, write these things, said the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and the tribulations and the poverty, but thou art rich, and I know that blasphemy of them which say, they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Fear none of those things which thou hast suffered. Behold, the devil shall cast some of you into the prison, that ye may be tried, and
ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He hath overcome it, shall not be hurt of the second death. Ayun na po. Okay, thank you so much, Sir Joseph Omandan, for reading this passage. Okay, the church in Smyrna, mga kapatid, na yung counselor dito sa chapter 2, verse 8, sinabi nito mga kapatid, at sa anghel ng iglesia sa Smyrna, isulat mo ang mga bagay nito sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Yung anghel po ang nagdala ng message, pero ang salita, ang message po ay galing sa sino yon? Yung una, huli na namatay at muling nabuhay. Sino po yung tinutukoy doon? Na counselor. Jesus. Jesus po. Jesus says he is the first and the last. Diba? Siya yung first and the last. Yung Alpha and Omega. Who was dead and is alive forevermore. Kita niyo po kahit hindi sinabing, ito yung sinasabi ni Jesus. Hindi po sinabing direktang si Jesus ang nagsasalita. Pero doon sa mga title na pag-aralan natin ng first meeting natin, yung mga titles ng Panginoon na ginamit sa Book of Revelation, He is the first and the last. Pag sinabing ito'y sinalita ng una at ng huli, ng namatay at muling nabuhay, alam na natin kung sino yung dinidescribe ng angel na nagsabi ng mensahe. Okay mga kapatid, ito po yung commendation. Meron ding magandang commendation. Ang ating counselor doon sa sa church in Smyrna, they are persecuted and poor, yet they are rich. Yan po. Yung kayamanan po, hindi lang naman binabagit ang kayamanan ay ang kayamanan ay sa pinansyal o sa material na bagay. When it comes to faith related mga kapatid, pwede rin pag sinabing kahit mahirap ka physically o sa economic status, pero pag ikaw ay connected sa Panginoon, tinatawag ka rin na mayaman. Mayaman ka kasi connected ka sa may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito na pwedeng mag-command na ibigay ang lahat ng kailangan mo. Okay? So they have been slandered by those belonging to Satan himself. Sa chapter 2 verse 9 ay sabi rito, ano pong ginawa sa kanila? Nalalaman ko ang iyong kapighatian. Nagdurusa itong mga taga-Smyrna. Bakit po? Ang iyong kadukhaan, naghirap sila dahil sa persecution. Dapat ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo at hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. Pag sinabing sinagoga ni Satanas, ito yung mga tao na, grupo ng mga tao na pinaghaharian po, inspired ng evil spirit. Okay. Okay, 2 verse 9. Tingnan po natin. The chastening. Wala po namang binanggit doon na chastening, ano. And then yung counsel sa kanila, chapter 2 verse 10. Ang sabi ay they are to remain faithful unto death and will receive a crown of life. Ang ganda po, no? Sa bawat payo at sa bawat panawagan ng Panginoon, palaging may reward sa mga taong susunod sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, kahit naghirap ka, nagdusa ka, inusig ka ng mga synagogue of Satan, ng mga followers ni Satan, kayong mga taga-Smyrna, sabi ng Panginoon Diyos, alam ko yung kapighatian nyo. Alam ko yung dinaranas yung kahirapan. Nagugutom kayo, inuusig kayo, pero take note, they are to remain faithful unto death and will receive a crown of life. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Pag sinabing putong ng buhay, it refers to the salvation. Corona ng buhay, di ba? Kung i-interpret natin, ay literal talagang may crown of life. Dahil sa binabanggit po sa Biblia, kahit sa Spirit of Prophecy, na yung mga maliligtas, bibigyan talaga ng corona ng putong ng pagkatagumpay, crown of victory, bago papasok sa gates of heaven. So yung be faithful unto death, ang sabi dito ng Panginoon ay, meron ding mga supporting text to, di ba? Sa Matthew 24 verse 13. Sino pong gustong bumasa? May supporting text ito. Mag-cross-reference po tayo. Chapter 24 verse 13. Tingnan niyo po, doon sa mga signs of the times. Sino pong gustong bumasa sa Matthew 24 verse 13? Tagalog or English version? Yung mabibilis magbasa dyan. Magbuklat ng Biblia. Tingnan nyo nga po mga kapatid. Binabanggit talaga ng Panginoon, nakaprophesy po na sa last days po talagang ang bayan ng Diyos ay dadanas ng mga kahirapan, mga kapighatian, pero may sinasabi po dito,
sa 24 verse 13. Ako na pong babasa. Datapot ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tama ito. Parallel po ito dito sa Revelation 2 verse 10 na they are to remain faithful unto death and will receive a crown of life, mga kapatid. So ang challenge po sa kanila, sa verse 11, they will not be hurt by the second death. Hindi sila masasaktan ng ikalawang kamatayan. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Pag sinabi ikalawang kamatayan, ito po yung pagsunog na sa impyerno, mga kapatid. Ang first death ay yung physical death, ang second death na binabanggit ay yung pagsunog na sa impyerno. So ikalawang kamatayan, yun po yun, no? Pag sinabing second death, ang first death natin, yung physical death, yung second death, yung sa burning furnace. Okay, yun na po yung binabanggit sa ating pag-aaral. Okay mga kapatid, ito pa yung commendation, no? Ito yung commendation. Yung counselor, Pergamos na po tayo. Okay. Church in Pergamos na po tayo mga kapatid. Sino po ang naka-ready magbasa ng 12 to 17? Ako, Doc. Sino po ito? Si Minel. Ma'am Minel Bahuyo. Sige po, go ahead. Pergamum. Write this letter to the angel of the church in Pergamum. Pareho lang ba sila, Doc? Yes po. Sige po. This is the message from the one with the sharp two-edged sword. I know that you live in the city where Satan has his throne, yet you have remained loyal to me. You refused to deny me even when Antipas, my faithful witness, was martyred among you there in Satan's city. But I have a few complaints against you. You tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam, who showed Balak how to trip up the people of Israel. He taught them to sin by eating food offered to idols and by committing sexual sin. In a similar way, you have some Nicolaitans among you who follow the same teaching. Repent of your sin, or I will come to you suddenly and fight against them with the sword of my mouth. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give some of the manna that has been hidden away in heaven, and I will give to each one a white stone, and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it. Okay, thank you very much po, Ma'am Minel, for reading this passage. Okay? Ito po yung counselor dito pa rin, binabanggit dito na Jesus still carries his two-edged sword. Two-edged sword, ano? Sa Bible po, ano po ba ang nirepresentahan po ng two-edged sword sa Biblia? Sa Hebrews, ano po? May binabanggit yan, di ba? May binabanggit din sa paki-mute lang po yung ating mga Okay, malakas po yung narinig po yung tilaok ng manok. Okay. Sige mga kapatid, thank you Ma'am Minel. Okay, Jesus still carries his two-edged sword. Pag sinabi natin two-edged sword, it represents the Word of God na dala-dala pa rin po ng ating Panginoong Jesus. No? Yung salita ng buhay, ang mensahe ng Panginoon. Okay? Ang commendation po sa kanila ay they remain faithful even though living in Satan's headquarters. Sa chapter 2 verse 13. Kung titingnan po natin yung Satan's headquarters, ito po yung Pergamos was famous for its great altar of Zeus kasi nung panahon po nila ay sa panahon po ng Pergamos mga kapatid, famous po, sikat na sikat po yung great altar of Zeus. Yung po yung tinatawag nila sa panahon nila na Satan's throne. This expression probably refers to that altar which is now located in Berlin Museum. Okay, kinikilala po kasi ng mga tao dyan sa Pergamos. Si Zeus po, isa sa mga makapangyarihan Diyos na sinasamba po nila. Okay, pero considered as mga Diyos-Diyosan po sila. Okay, mga kapatid, ito pong Pergamos mga kapatid ay 20 miles po ito, 80 kilometers north of Smyrna, built on a cone shape, 1,000 foot, 300 meters, or yan po. May hill po dito, mayroong isang burol, may represent the church compromises with the world in the centuries following Diocletian persecution noong AD 303 to 313. Okay, yun po yung two-edged sword na binabanggit dito mga kapatid.
ay may persecution din po naganap dito. AD 303 to 313, during the Diocletian's reign, nagkaroon po ng persecution at pinersecute po ang ating mga banal doon sa iglesia po ng Pergamo. Pero ang magandang balita, they remain faithful even though living in Satan's headquarters. So yung Satan's headquarters ngayon sa modern times, sinasabi nila yung Vatican. Pero nung panahon ng Pergamo, yung tinatawag po nila na Great Altar of Zeus, no? O Zeus, kung tawagin nila. One of their members, si Antipas, had become martyr. Pinatay po ito dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Sa verse 13 ay binabanggit mga kapatid na yan nga po, si Antipas, isa sa mga member po nila ay pinatay po. Alang-alang po sa salita ng ating Panginoon. Pero maganda po dito sa Book of Revelation, yung mga promises ng Panginoon sa lahat ng mga nagdusa, pinugutan ng ulo, pinatay sila, sinulog, sila ay merong katiyakan ng pagkabuhay na maguli sa resurrection morning. Okay, ano pang yung chastening po sa kanila, they are tolerating the teachings of Balaam. Ito po, yung panawagan sa kanila. Kanila po kasing tinotolerate yung mga teachings of Balaam. Sa verse 14, ano po ba yung teachings of Balaam? Ito po yung tinatawag na to eat things. Yung mga hindi dapat ipakain, kinakain nila. Immorality rin po, para din yung mga Nicolaitans. Meron po silang practice ng immorality. Ito po yung mga teachings ni Balaam. Traditional Roman religion centered on idolatry. May mga pagsamba rin sa mga Diyos-Diyosan. Itong teachings of Balaam. And sexual immorality. Just like the Nicolaitans, mga kapatid. Christians were therefore tempted to compromise in these areas. Kaya nga, ang panawagan ng Panginoon ay iwanan din yung teachings of Balaam. Tinotolerate din nila yung teachings of Nicolaitans. Nagkakapareho Idolatry and yung tinatawag natin na immorality. Nagkakapareho po. Ay tinotolerate po ito ng mga iglesia sa Pergamos. Kaya ang payo sa kanila din ay magsisi sila o sila'y parurusahan ng ating Panginoon. Ang challenge sa kanila mga kapatid, to partake of the hidden manna. Chapter 2 verse 17, yung hidden manna po na binabanggit dito, alam po naman natin doon sa Exodus 16:1-36, a portion of manna was hidden in front of the Ark of the Covenant as memorial, mga kapatid. So, memorial. So, yung hidden manna po, di ba naging pagkain yan ng mga Israelites during their journey between Egypt, paglabas nila sa Egypt, going to the land of promise. Yung manna po ay promise diba? Promise ng Panginoon niya na sustenance sa kanyang bayan sa panahon po ng wilderness journey going to the land of Canaan. So pagka may promise ng hidden manna, mayroon ditong tinatawag na pag-asa po ito ng sustenance galing po sa ating Panginoon. So yan po. May binabanggit dito mga kapatid, to be given a white stone with a new name. Kung sila daw po ay magsisisi, marunong balik sa Panginoon, iwan ang idolatria, at iwan nila ang kanilang tinatawag na immoralities, yung mga practice ng Balaam and the Nicolaitans. Ang promise ng Panginoon sa kanila ay to be given a white stone with a new name. Itong white stone po ay controversial din po na pinag-uusapan. In ancient times po kasi, a judge gave a white stone to indicate his decision of legal acquittal or pardon. Pagka ito po ay symbol kapag ang isang sa panahon po ng matandang tipan, lumang panahon, ang isang hurado, pag nagbigay siya ng white stone, ay ibig sabihin po nito ay acquittal or pardon. Ibig sabihin nito mga kapatid na white stone, pwedeng sabihin natin ay itong white stone, kapag nagsisi ito, tanumbalik itong mga iglesia ng Pergamos, yung mga kaanib nito, sila ay patatawarin ng Panginoon at i-acquit sila sa kanilang mga kasalanan. He presented a black stone if the defendant was guilty. So yung hurado, pag naghiring-hiring sila, kapag ang isang sasakdal ay acquitted, bibigyan ng white stone. Ito yung mga symbol Pag siya naman ay guilty, bibigyan naman po siya ng bibigyan siya ng black stone, ibig sabihin convicted. Okay. Tingnan po natin yung Revelation 14 verse 1. May cross reference po dito Revelation 14 verse 1.
14 verse 1. Then I looked, and behold, a lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000. Okay, having his father's name written on their foreheads. Ito naman pong pinabanggit dito yung new name. Ano ba yung bagong pangalan na ibibigay sa kanila? So may paniniwala po na pagdating natin sa langit ay bibigyan tayo ng bagong pangalan. Hindi ko alam kung ano bang klaseng pangalan ang ibibigay sa atin. Ako kung tatanungin, gusto ko rin ma-preserve yung pangalan ko para makilala pa rin ako ng mga ng mga kaibigan ko pagdating sa langit. Okay, actually, meron naman tayong mga tinatawag na identifying marks na makikilala pa rin pagdating sa heaven, yung mga tao na nakasama natin, mga kapatid. Okay? Yung pong new name, siguro, bigyan tayo ni Doc Ray pa ng ng further explanation mamaya sa ating discussion. Okay, ano pa mga kapatid? Itong last part na po tayo, para abot pa tayo sa ating time. Sino pong gusto magbasa itong the Church in Thyatira? So tandaan po natin yung reward dun sa mga taga Pergamo, kung sila po ay kahit na bulid sila sa pagkakasala, immoralidad at idolatry, ay sila po ay pwedeng makapartake pa rin, makakuha ng hidden manna. Okay. Sustenance from the Lord. At saka ito tinatawag na bibigyan ng white stone, ibig sabihin patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at acquitted, parang hindi nagkasala. I-justify sila ng Panginoon. Okay, mga kapatid, bibigyan ng bagong pangalan. Okay, sige po. Sino pang naka-ready magbasa nitong Church in Thyatira chapter 2 verse 18 to 29? Medyo mahaba ito. Ako na, Pastor. Sige po, sino ito? Si Chaplain Christopher Macampo ba ito? Yes, Pastor. Pakibasa na po, pakibasa. At sa anghel ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paay gaya ng tansong binuli. 19. Nalalaman ko ang inyong mga gawa at ang inyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang inyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. 20. Tatapat mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siyang nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inahahain sa mga Diyos-Diyosan. 21. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. 22. Narito, akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya na malaking kapighatian maliban na kung sila'y magsisi-pagsisi sa kanyang mga gawa. 23. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. 24. Tatapat sinasabi ko sa inyo sa mga iba na nasa Thyatira, sa lahat ng walang aral na ito na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. 25. Gayunmay ang nasa inyong panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumariyan. 26. At ang mga magtatagumpay at tumutupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. 27. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng pagpapalyok, gaya naman ng tinatanggap ko sa aking Ama. 28. At sa kanya ibibigay ko ang tala sa umaga. 29. At may pakinig ay makinig, sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Okay, thank you Sir Christopher Macam sa pagbasa po ng passage ng Church in Thyatira. Ang counselor po nito binabanggit, walang iba pa rin kundi ang ating Panginoong Yesus. Actually, dun sa 7 churches, siya po talaga yung counselor doon. Pero sa iba't ibang mga churches, mayroon siyang iba't ibang description
For example, dito sa verse 18, chapter 2, verse 18, dinescribe ang ating Panginoong Hesus na with eyes as blazing fire, and his feet are like polished bronze. Ano po, yung kanya daw pong mata ay nagniningas, no? Nagniningas na apoy, parang nagniningas na apoy. Chapter 2, verse 18. Ano po, ang sabi dito? Anghel sa Iglesia Thyatira, isulat mo ang mga bagay na ito, sinasabi ng anak ng Diyos. So, ginamit pa yung title dito ng anak ng Diyos, Son of God. Ano po? It refers to Jesus Christ. Meron siyang matang gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli of polished bronze. Yan po mga kapatid, ang description ng Biblia ni John sa pagkakita niya sa kanyang vision sa ating Panginoong Hesus, no? Ang commendation po ay ito, yung papuri sa mga taga-iglesia ng Thyatira. Sa verse 19, their works, love, faith, and patience have greatly increased. Ang ganda po, no? Ang kanilang mga gawa, pag-ibig, pananampalataya, at pagtitiis sa lumago, mga kapatid. So maganda po. Pero meron din ditong chastening. Meron ditong appeal ang Panginoon. Kasi meron silang tinatawag na, sa verse 20 na, wickedness. Yung kanilang naging kasamaan din po. Meron akong laban sa iyo. Anong kasamaan nila? Tinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na magpanggap na propetisa at siya nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. So mga kapatid, dito po yung laban ng Panginoon sa kanila, sa mga taga-Thyatira. They are allowing a false prophetess named Jezebel to teach immorality and idolatry. Ano pong dalang aral po ni Jezebel? Ganun pa rin, parang sa Nicolaitan din sa mga followers ni Balaam. Ito kasi ang common po na mga kasalanan talaga ng mga tao, mga kapatid. Immorality and idolatry sa panahon nila. Kaya talagang challenging po. Malaki ang kinakaharap na challenge ng iglesia, ng 7 iglesia sa Asia, mga kapatid, na nakita ni John, the writer of the Revelation. Ang warning po, mga kapatid, nandito, unless they repent, both she and her followers will suffer both sickness and death. Kita niyo po, kapag sila po ay hindi magsisi at ang kanyang mga tagasunod ay magdaranas sila ng sakit at kamatayan. Kita niyo po, ang pagsunod sa Panginoon ay nagbubunga ng kaligtasan, nagbubunga ng pagpapala, nagbubunga ng pag-iingat, sustenance ng Panginoon. Pero kapag ang mga lingkod ng Panginoon ay tumalikod, ang laging consequence po o bunga ay kamatayan o mga sakit. Okay. So, kaya nga po mga kapatid, ang challenge, Ang challenge, ano po ito? Okay. Ano ba nangyari dito? Kaya po ang challenge mga kapatid dito ay ang counsel sa kanila, Jesus tells the faithful there to hold on to what they have. Dapat panghawakan nila kung anong meron sila. At hindi nila dapat iwanan ang kanilang pananampalataya. The challenge mga kapatid, they will help rule over the nations. Sila po ay gagawin ng Diyos ng mga tagapangasiwa sa buong bansa. They will be given morning star 2:28 to 29 mga kapatid. So, napakaliwanag ito. Ang morning star po ay nagre-represent din sa ating Panginoong Hesus, di ba? Binanggit yan sa ating mga previous studies na ang morning star ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, makakasama nila muli ang Panginoon kapag sila po ay manunumbalik sa ating Panginoon. 9:56 ang aking oras. Meron pa ba kayong may gusto po bang mag-share dito sa ating pong discussion ngayong umaga? Bigay tayo ng ilang minutes. Open na po ang ating discussion. So makita po natin mga kapatid na ang counselor na lagi nandito sa 4 churches na ating pinag-aralan ay ang ating Panginoong Hesus. May iba't iba lang description sa kanya na nakita si John the Revelator. And then meron ang Panginoon naman nag-appreciate sa kabutihang ginagawa natin kahit sa mga iglesyang itong 4 na binanggit sa Asia Minor. So mga kapatid, so may papuri ang Panginoon kapag gumagawa tayo ng mabuti at nagtatapat, pero meron din siyang warning. At bago niya ibigay po ang kanyang judgment, nagbibigay muna siya ng panawagan, appeal, warning, para ang tao manumbalik at magsisi at babalik sa ating Panginoon.
So okay, let's open the remaining time for clarification or kung may gusto kayong i-share mga kapatid. Kaya ay something na reflection dito po sa ating pag-aaral. Ano po yung mga lesson na natutunan po ninyo dito sa karakter ng ating counselor, ng ating Panginoong Hesus dito sa ating 4 churches na ating pinag-aralan. At ano po ang characteristic din ng mga tao, yung nature natin, yung nature ng tao in general, na nag-reflect po dito sa 4 churches na ating pinag-aralan mga kapatid. Wala na po bang mag-share? Maliwanag po ba ang ating discussion? May gising pa po ba? Amen po, Pastor. Maraming salamat. Clear po, Pastor. Wala na po ba kayong gustong i-share or question or anything bahagi sa ating discussion? Si Ma'am Shop. Ako po may tatanong. Sige po. Si Ma'am Sharon muna to. Ano po? Yes po. Medyo mahina lang po ang linya ngayon. Napakasarap po ma-inlove sa ating Panginoon at ang makapagpatuloy nga hanggang sa kawakasan ay may putong ng buhay. Napakasarap po na mayroon po tayong mga stars pagdating ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan talaga na wag na tayong tumalikod at tumalima sa sanglibutan, kundi magpatuloy sa ating mga pananampalataya hanggang sa kawakasan. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Doc. Thank you po. Reflection, ang ganda. Reflection na po yan from our study. Sino pa po gusto mag-share habang meron pa tayong 1 minute na lang siguro? Doc Arnel, meron po akong clarify po. Sister Ma'am Dory? Ma'am Dory po ba? Opo. Saan? Katong Binay? Yung pong di po ba sinasabi na tayo ay Seventh-day Adventist Church is Church of, kumbaga, Laodicean Church. Yung tayo ay considered as lukewarm church. So, at nung po akong born again, sinasabi po naman nila na parang kiniklaim nila sila yung Ephesians Church sila yung pinorget nila yung kanilang first love. Ano po kaya masasabi natin doon na parang yun po bang 7 churches na sinasabi ay tungkol sa iba't ibang churches dito sa mundo or dito sa ating galawa? Or di po ba ito ay kinoconsider na tayo as a people, as church members of the church na gano'n yung ating kalagayan? At hindi po ito mako-consider na as a church na as a yung mismong sanctuary na pinapapalooban ng mga miyembro. I mean po, na yung parang overall na in general, yung sinasabi po na yun na halimbawa tayo Church of Laodicea, tayo yung lukewarm church. Although, ganun po. Ano po ba? Na-gets niyo po ba yung ibig ko sabihin? Opo. That's a very good question po, Ma'am Dory. Ginagamit po kasi ng mga iba't ibang churches, itong 7 churches dito. May mga gumagamit nga yan, nagpaparehistro eh. Church in Philadelphia, mga ganyan. Kasi kinukuha po nila yung characteristics ng mga simbahan na nandyan. Meron nga tayo mga reform din offshoot eh. Ginagamit nila yung Philadelphia eh. Para ano ba yun yung brotherly love. Kasi na-emphasize nila yung kanilang mga highlight ng kanilang doktrina. Po. Yan, para yung attributes o yung mga characteristics po ng mga nakaraang, yung pinakita kay John the Revelator, yung mga nakaraang description po ng
Wait lang po nag-loba tong aking phone. Nakaraang description po nitong 7 churches. Pero kung titingnan po natin sa historical nakaraan na po yung mga 6 churches nasa dulo na po tayo. Ngayon, nasa yung Laodicea, hindi ko pa masyado ma-elaborate ngayon sa inyo ngayon kasi mayroon tayong topic para doon. Siguro sa next, kasi chapter 3 na tayo, pasadahan na po natin, tatamaan natin yung Mako-cover natin yung chapter 3, nandun po yung Church in Laodicea. So makikita natin yung mga strength and weaknesses po nila. Pero based sa historical account, tayo po ngayon nabubuhay living in the time of Laodicea. Kumbaga parang last part na po. And then kung titingnan natin yung description niyan, suspense muna po yung mga ibang information. Yan po ay kiniklaim din po natin as Adventist na tayong Laodicean Church na lukewarm, malahininga, na kailangan ding kung hindi magbabago, isusuka ng Panginoon, kailangan manumbalik. Okay po. So yung paggamit po ng ibang churches, ginagamit nila kasi yun as yung mga attributes ng 7 churches na yon. Kaya sinasabi nila, kami yung Church of Philadelphia sa ganitong book ng Revelation. Kasi yung attribute nila, yun ang gusto nilang tularan, yung mga commendation doon. Pero ayaw naman nilang tularan yung mga weaknesses. Kasi kung sasabihin mo na iglesia kami ng ganito, ay meron din silang mga weak points. May mga kagaya nun, yung 5 characteristic na binanggit natin kanina. Anong simbahan yun? Yung merong 5 commendations? Ang dami. Pero meron ding laban ng Panginoon sa kanila kasi sila ay nahawa din sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, idolatria. Gagayahin din ba yun ng mga simbahan gumagaya sa simbahan na yun na sa 7 churches? Possible na hindi po. Siguro yung mga good characteristics lang nila, yung commendation lang gagayahin nila. Pero maganda po doon, lahat ng mga iglesia na yan na may kahinaan ay may panawagan ang counselor, ang ating Panginoon, na kapag balik sila, patatawarin sila at sila ibibigyan ng panibago. Yes po. So, ibig sabihin, meron pa rin silang pagkakataon na magsisip magbago kung sa tuklasan nila ang katotohanan. Na lahat ay tinatawagan. Although ibang churches sila po, di ba? Yes, dahil yes, may mga different characteristics, they are not perfect like us. So, meron panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na sila ay manumbalik sa Panginoon, maging ganap, di po ba? Para Yes, tama tayo, po. para maligtas, di po ba? Tama po, opo. Yung message kasi ng Panginoon talagang huwag magbabalik loob ka kahit gaano kalalim yung pagkalugmok mo sa kasalanan. Kung titingnan po natin yung 4 churches na pinag-aralan natin, basta may appeal ang Panginoon, may message siya, may pagmamahal siyang pinapakita doon, basta manumbalik, magsisi, lagi may kapatawaran, may reward, yun lagi po ang message doon na binibigay ng Panginoon. Okay, maraming salamat po. Doc Arnel. Sige Doc Raja, balik na po sa inyo Doc Ray. Thank you po sa Okay, mga we have 1 to 2 minutes break. Then we will start with the next subject.